Lumaki ako sa bahay na hindi naman masama, pero hindi rin affectionate. Hindi kami iyong pamilyang laging nag-aaway, pero hindi rin kami iyong pamilyang nagtatanungan kung okay ka lang ba. Practical lahat. Kapag may sakit ka, uminom ka ng gamot. Kapag malungkot ka, magpahinga ka. Kapag may problema ka, ayusin mo. Hindi uso iyong kinakamusta ka dahil ramdam nilang may mabigat kang dala. Hindi rin uso iyong yayakapin ka dahil alam nilang pagod ka na. Gets ko naman kung bakit ganun. Pagod din ang mga magulang ko. May sarili rin silang pinapasan. Hindi ko sila sinaysisi. Pero kahit naiintindihan ko, may naiwan pa ring epekto sa akin. Bata pa lang ako, natuto na akong huwag maging abala. Kapag may problema ako sa school, ako na bahala. Kapag nasasaktan ako, tahimik na lang. Kapag may kailangan ako, iisipin ko muna kung kaya ko bang wala na lang. Di ko yun nakita as lungkot noon. Akala ko normal lang. Akala ko iyon ang tamang way para maging mature. Hanggang paglaki ko, dala ko pa rin siya. I became the kind of person na laging prepared. May extra charger, gamot, payong, pera pang emergency, lahat. Hindi dahil organized akong tao, kundi dahil ayokong umasa. Ayokong may kailanganin ako tapos mapahiya lang. Ayokong maramdaman na may utang ako dahil may tumulong sa akin. So, I learned how to carry myself. Kahit mabigat, nung nag-work na ako, mas lumalim pa yun. Kahit pagod ako, okay lang. Kahit gutom ako, mamaya na. Kahit may pinagdadaanan ako, wala akong sasabihin. Marunong akong tumulong sa ibang tao. Reliable ako. Pero kapag ako ang aalagaan, naguguluhan ako. Para bang may part sa akin na automatic umiilag. Doon siya pumasok sa buhay ko. Magka-work kami noon, hindi kami agad naging close. Tahimik din siya, pero hindi distant. Yung tipong hindi magulo, hindi pabida, pero ramdam mo agad na maayos siyang tao. She listened when people talk. Hindi siya iyong naghihintay lang ng turn niya magsalita. Small thing siguro yan para sa iba, pero napansin ko agad. Nagsimula sa simpleng bagay. Napansin niyang madalas akong late kumain. One day, tinanong niya ako kung kakain daw ba ako kasi may extra siyang baon. Tumanggi ako agad. Reflex na yun sa akin. Pero hindi siya namilit. Nilapag niya lang sa desk ko at sinabi, andyan lang if gutom ka na. Walang guilt, walang pressure, walang sayang naman. Simpleng alok lang. Hindi ko alam bakit, pero natandaan ko yun. After that, unti-unti kaming naging komportable sa isa't isa. May casual messages tungkol sa work. May ingat, umuulan. May nakauwi ka na? May kumain ka na ba? Alam kong normal lang yan sa maraming tao, pero sa akin, may bigat siya. Kapag hindi ka sanay kamustahin, nararamdaman mo talaga kapag may taong consistent. Ang problema, hindi ako marunong tumanggap ng care ng maayos. Kapag may ginawa siya para sa akin, parang gusto ko agad suklian. Kapag nilibre niya ako ng coffee, pakiramdam ko kailangan ko siyang ilibre ng mas malaki next time. Kapag hinintay niya ako matapos sa work para sabay kaming umuwi, nahihiya ako. Hindi ko ma-enjoy ng buo. Parang lagi akong naka-ready umatras. One time tinanong niya ako, bakit parang hirap na hirap kang tulungan? Hindi naman masama ang pagkakasabi. Curious lang talaga siya. Hindi ako nakasagot agad. Kasi totoo lang, hindi ko rin alam noon paano i-explain. Hindi ko pa kayang sabihin na nasanay akong i-minimize ang sarili ko para hindi maging burden. Hindi ko pa kayang aminin na mas comfortable ako sa pagod kaysa sa pag-aalaga. Ang nasabi ko lang, sanay lang ako. Tiningnan niya ako, tapos sabi niya, parang hindi ka nasanay. Parang napilitan ka lang. Tahimik lang ako pagkatapos nun pero tumatak siya sa akin. May isang time na nagkasakit ako. Hindi naman sobrang lala pero enough na dapat nagpapahinga na ako.
Pumasok pa rin ako sa work kasi ayokong makaabala. Kita naman siguro sa mukha ko na masama pakiramdam ko pero paulit-ulit ko pa ring sinasabing okay lang. Hanggang hapon, nahilo ako at napaupo na lang. Siya agad nang lumapit. Hindi siya nagpanik. Hindi rin siya nagsermon. Binigyan niya lang ako ng tubig, inayos niya yung kailangan sa task ko, tapos sinabi niya ng kalmado, uwi ka na. Pahinga ka. Kami na rito. Pag-uwi ko, nag-message siya kung nakarating na raw ba ako. Sumagot ako ng oo. Tapos, maya-maya, nagtanong siya kung gusto ko raw ba ng lugaw. Tumanggi ako ulit. Sabi ko okay lang ako. Sumagot siya, hindi kita tinatanong kung okay ka lang. Tinatanong kita kung gusto mo ba ng lugaw. Ewan ko, natawa ako ron. Ang gaan ng approach niya. Hindi ka mapapahiya. Hindi ka rin makakatanggi ng todo kasi ramdam mong genuine. Pinadalhan niya ako ng pagkain. Kinabukasan, nagdala siya ng gamot kasi baka raw kulang na iyong nasa akin. Hindi siya nagstay ng matagal. Hindi niya ginawang malaking bagay. Tiningnan niya lang ako, tinanong kung kumain na ako, tapos umalis din. Doon ko unang naramdaman na pwede palang alagaan nang hindi ka pinaparamdam na kawawa ka. Mas naging close kami after that, hindi noon biglaan. Pero mas dumami iyong moments na tahimik lang kaming magkausap at somehow enough na yun. She was never loud about caring. Wala siyang grand speeches. Wala ring showy gestures. Pero napapansin niya, kapag hindi ako okay, kahit wala akong sinasabi, kapag tahimik ako in a bad way, hindi niya ako pipilitin magsalita. Minsan, magbe-message lang siya ng rest first. O kaya, you do not have to explain right now. Ang simple lang, pero sobrang laking bagay noon para sa akin. Eventually, naging kami. Pero bago iyon, kailangan ko munang maging totoo sa kanya. At honestly, iyon ang isa sa pinakamahirap para sa akin. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil hindi ako sanay sabihin ang mga bagay na tinatago ko lang all my life. Sinabi ko sa kanya one time na nahihirapan akong tumanggap ng affection. Na kapag may mabait sa akin, instinct ko magduda o umatras. Na minsan kapag sobrang okay ng isang tao, ang unang maiisip ko ay baka mawala rin siya later on. So mas mabuti nang wag masyadong masanay. Akala ko matatakot siya. Akala ko may isip niya na ang complicated ko. Pero hindi. Nakinig lang siya. Hindi niya ako binigyan ng mahabang speech. Hindi niya rin ako tinrato na parang project na kailangan i-fix. Ang sabi niya lang, hindi kita ayusin. Sasamahan lang kita. Sobrang simple, pero hanggang ngayon dala ko pa rin iyong linyang iyon. May isang gabi na hindi ko makalimutan, may problema noon sa bahay. Hindi ko na idedetalye pero enough para bumalik iyong old pattern ko. Iyong tahimik lang, functional, sarado. Hindi ko siya nireplyan ng ilang oras. Nang tumawag siya, hindi ko sinagot. Hindi dahil galit ako. Nahihiya lang ako. Kapag magulo ang isip ko, gusto ko laging ako lang mag-isa. After a while, nag-message siya. Sabi niya, nasa labas lang daw siya at may iniwan siyang dinner sa lobby. Hindi ko raw kailangang bumaba kung ayaw ko. Walang pressure. Walang guilt. Walang ba't di ka sumasagot. Bumaba pa rin ako after some time. Nandoon pa rin siya. Nakaupo lang. Tahimik. Hindi niya agad ako tinanong kung ano nangyari. Hindi niya ako pinilit magsalita. Magkatabi lang kaming kumain. Nung ready na ako, nagsalita ako ng kaunti. Hindi maayos. Hindi complete. Potol-potol iyong kwento ko. Pero hindi niya ako pinagmukhang mahirap intindihin. Hindi niya ako minadali. Hindi rin niya binalik ang usapan sa sarili niya. Makinig lang siya. At doon ko na-realize na maybe this is what safe love feels like. Dati kasi, iba ang tingin ko sa love. Akala ko kailangan laging intense. Kailangan loud.
Kailangan may malaking assurance, malaking effort, malaking words. Pero sa kanya, love felt gentle. Hindi siya mahina, pero hindi rin siya magulo. Hindi siya controlling. Hindi rin siya pabaya. Nandoon lang siya, steady, even on ordinary days. Minsan, pabiro kong sinabi sa kanya, ang hirap ko sigurong mahalin. Hindi siya natawa. Sabi niya agad, hindi ka mahirap mahalin. Hindi ka lang sana'y makatanggap. Parang may something sa dibdib ko na lumuwag nang marinig ko yon. Kasi matagal ko ring inisip na baka may mali sa akin. Baka kaya hirap akong magpahinga sa piling ng ibang tao ay dahil kulang ako somehow. Pero baka ang totoo, nasanay lang akong mabuhay ng naka-armor. Unti-unti, may nagbago sa akin. Natuto akong magsabi ng pagod ako nang hindi nahihiya. Natuto akong tumanggap ng tulong nang hindi agad nagbibilang ng kapalit. Natuto akong magsabi ng pwede ba kitang makausap? Kapag iniisip ko ngayon, parang maliliit na bagay lang siya. Pero para sa isang taong sanay itago ang pangangailangan, sobrang laking shift niya. To be clear, hindi naman niya inayos magically lahat ng sugat ko. May mga araw pa rin na nag-shutdown ako. May moments pa rin na gusto kong umatras kapag masyado ng mabait ang mundo sa akin. Pero ang difference ngayon, may memory na ako ng gentleness. Alam ko na may mga taong kaya magmahal nang hindi ka pinapahirapan para lang patunayan na totoo sila. Kaya siguro ko to sinusulat. Hindi para sabihin perfect ang relationship namin. Hindi rin para gawing sobrang dramatic ang simpleng care. Gusto ko lang sabihin na may mga tao palang darating sa buhay mo na hindi ka guguluhin para lang maramdaman mong mahal ka. May mga taong aalagaan ka ng mahinahon. At minsan, iyon pala ang klase ng love na pinakakailangan mo. Hindi ako sanay alagaan. Totoo pa rin yan. Pero dahil sa kanya, hindi na ako takot aminin, gusto ko rin pala. Gusto ko rin kamustahin. Gusto ko rin hintayin. Gusto ko rin maalala sa maliliit na paraan. At gusto ko rin maramdaman na hindi ko kailangang gawin lahat mag-isa. First time kong ma-feel iyon ng buo, umiyak ako pagkatapos naming maghiwalay that night. Hindi dahil sa lungkot. Hindi dahil sa awa sa sarili. Umiyak ako kasi first time kong naisip na baka pwede pala akong mahalin ng ganito. Tahimik. Maingat. Totoo. At minsan, sapat na pala iyon para magsimula kang gumaling. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.